May buntag sa tanan. Amen pa ba? Amen. So, as what I always said, praise and worship is the time where we prepare our hearts para sa pag-abot sa pulong sa pagbuhay ng Diyos. Everyone is prepared. And I believe everyone is prepared. Amen ba? Amen. Prepared ba ka na? Amen. Prepare ng tanan ang iyang pagbuhay sa pagbuhay. Pray for our word this morning. Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for your presence this morning, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga ikaw may kanunay, O Diyos, na nabuyog sa Diyos. Isang pamangagay sa among kakulangan, Lord, you are there, O God, para sa among Diyos. Lord, we pray, O Lord, na ikaw yung mag-bless ng isang pamangagilong aming pulong na mong pagdawag ng Lord. Let this be a nourishment to our spirit, O God. A nourishment, O Lord, sa among Christian life, O Lord, and that our journey will be fruitful, O Lord, in sa among God. Lord, we pray, O Lord, that you will give us the wisdom of the Holy Spirit, O God. As we partake, as we take this message, O God, we pray, Lord, that you will, O God, pasabot sa mga Diyos. Not only, Lord, we learn something, O Lord, pero importante isa, O Lord, kami, O Diyos, nakasabot, O God, sa pulong sa God. Lord, we pray, and we ask all these things, God, in mighty Jesus, we pray. Amen. Amen. So, sa mga nag-take note, kung yan yung panabawag ng mga notes. Kinsa na nagawin-gawin, I think, makasabot na po dati si Deborah or Deborah? Deborah. Mas ba yung bravo? Ano ba yung English pronunciation? Ang Deborah sa American is Deborah. At least, natin mga consultant agent mo rin. So, I think mag-Bisaya naman ko, half English, half Bisaya. Kasi na nagulong sa itong message na Sunday. Amen. Amen. About Guidance. guidance. Sa mga mahilig mag-guidance dito sa school. No? So, importante kayo nga naatay guidance ni Lord in all the things that we do. Same as mga Israelites, after nila nigawas sa Egypt, the Lord was with them. Ang Ginoo nagtuyo na sa ila from the start na nigawas na sa Egypt, as a presence in the Lord, nag-form siya into pillar of clouds, and in Serapiti, pillar of fire. So sa kanindot kay sa ilang sitwasyon, nga dili na sila kinahanglan mawala. No, kasi kita mag-Google Maps sa ito, sa nawala pa ta. Mangita ka, especially itong mga naka-GNT, mga delivery sa mga parcel, no, na yung mga joke sa Facebook kanina nga, nagsagit siya sa taas ng bukid, may mga parcel, delivery. Kaya layo na rin siya na nasa bungkod, no, mawala pa mga galing na sila. How much more kita, nga dili kita same sa Israelites sa una nga naay ginasunod na clouds. Sa una nasa clouds gisundan, when the clouds move, the Israelites move. When the clouds stay, the Israelites stay. Kung mukap sila og 1 year dito, kung mo-stay ang clouds within an area for 1 year sila mag-stay dito. Pero ito tukol na sa silang mga camp. Tapos ang clouds ni stay, magtukod na sa higdaanan, may mga tulog na sila, tunga-tunga sa gabi, i-move ang cloud. Muingan na din sa matanak naman, ni-move na clouds, mga ka na. So, dili sa iyo ang ilang journey. Maski kung naanay guidance ng Lord, dili sa iyo ang ilang journey. Same as ako, igsuon, dili sa iyo ang journey. Especially karon wala na tayo makita clouds. Clouds. So, wala na pareha sama sa Israelites. But the guidance that we have now is all written in the Bible. Now, if you don't seek the Bible, you don't seek
Jesus, the Word, it is impossible for us to find that correct path. Naatay mga way nga nindot. Lantaw na to shortcut, lantaw na to amazing, perfect plan. Pero sometimes that is dangerous for you. That's the reason why the Lord wants you to move around that plan. Si Moses, kabalo siya na ang pinakadulong na shortcut is ginhamas ng muagi sa country sa Philistines. Natong answer na nila kay dapat kaya siya sa una. Nagdako ba siya Egypt? Taas ang education level dito. Now, kabalo siya na shortcut ang Philistines. Lord, kung hindi man pwedeng dito kumawagin, pinakadapol na siya na kalianan na maabot mo dito sa imo ang gusto at kuwan. Pero ang clouds na yun ang isundan, nilipot. Ano siya, dili kong sugot yung agi mo na country what? It is dangerous. Pwede mo makik-away sa mga Philistines and may possibility makapapay mo ka na kung kasi kung na sila ang mga katawan na may pagnibalik na ng Egypt. Di pa may mamatay. So in order for the Israelites to have a safe travel, kinahanglan sila mulibot. So last Sunday, our topic about guidance, it is very important for us na maminaw sa guidance ni Lord because you don't know that your plan is dangerous ahead. Your plan has the Philistines country in your sa imo ang atubangan and you don't even know it. Why? Because you think your plan is better than the plan of the Lord. Now this morning, our topic na to is almost, hindi siya similar but sumpay siya almost ato ang topic last Sunday. Wala ko makakaroon tayo ba na din niya? Baka makakaroon tayo. So let's just put it sa inyong mga notes. Doubt. Kinsa mo yung ibalo sa doubt? What is the opposite of faith? Kinsa yung nakabalo? Ang sa'yo opposite sa faith? Ha? Opposite sa faith is? Ang uwan yung doubt, pero I say it is sight. Now, anong yung kapas na sight man? Supposed to be doubt. Ang opposite sa faith is doubt. Pero we will talk about that later. So, this morning, isa may kanahandrik easy life. Amen. Easy life. Kanang mata ka sa buntag. Diyon. Kaon ka, pag humanin kaon, tulog lupod ka, pag humanin tulog, kaon lupod ka. Pag matanin mo, mag-snack pa dyan ka. Pagka hapon, makakaon lupod ka, na kayo ng pagbuling kaon tulog, suroy, laag, isilay. Dili na kayo kamag-kabo. We wanted easy life. Even in the times of decision making, gusto ka sa iyo lang. In times of gusto na to na tanan na buhat ko na to, sa iyo lang. Maskin ang pag-decide sa kabutan dapat sa iyo lang. Kilala na ka-open. O ito na last Sunday, joke. Nag-joke ko. Kung naapala itong clouds sa unang panahon ko, yung mamili ka, minsan magiging na, Lord, kanya si boy 1 or si boy 2. Lord, paasuhin Lord. Paasuhin Lord ang kanang imong piliun mo Lord. Kalau kaya mo sa kusog ko ni Garilio.
big. Ay, nalagay aso ni Lord. Ang ending, sa'yo po yung decision. We want to have a very easy life to the point na maski ang guidance ni Lord, gusto lang na ito nga mahimo nga easy and very simple to understand. And if there is time sa itong kinabuhi na lisod na kayo, i-understand ang plan ni Lord, we come up to other ways to have our guidance. This is the reason why Israelites made a God na forma o bull or sa other term pa is cow. It is because naabot ka ng time, imagine mo sa kadagang gibuhat ng Lord, nagpakita na siya through pillar of clouds and pillar of fire, naghatag siya pagkaon, naghatag siya mana, naghatag siya of water. Wala na mapudpud ng chinilas maski kung saan sa kadugay nga lakaw. Na ay maglandong sa ila init, na ay maghatag sa ila og warm nga temperature when the night comes in the desert. Pero niingon sila, dugay kayo si Moses dito sa tundok. Siya ra pag nakadungog sa Ginoo. Let's make a God na pwede na po makita. Let's open our Bible in Exodus chapter 20, verse 22 to 23. Nakita na mo, amen? Exodus chapter 20, verse 22, tama sa 23. So, mao na may ingon ni instruction ni Moses nga istorya niya sa Israelites nga pinakadili niya gusto na niyo siya. And the Lord said to Moses, "Those you shall say to the people of Israel, you have seen for yourselves that I have talked with you from heaven." Next. Verse 23, said in the Lord, "You shall not make gods of silver to be with me, nor you make yourself gods of gold." It is an instruction from the Lord to the people of Israelites, ayaw yun mo paghimo og laking Diyos nga binuhat sa silver or binuhat sa gold. And ang pinakabuunang gibuhat nila when the time na dili na nila makita ng guidance ni Moses. Dugay kay si Moses, imagine na naman ang 40 years sila nilakaw. Every time masaka si Moses sa tabernacle, kaya mag-istorya siya sa Diyos. Every time masaka si Moses sa bungkol, mag-istorya siya sa Diyos. Naitime mo mabot ng mga pila ka years. Naitime mo mabot ng pila ka days. And nabagot ang mga tao. The Lord, isa naka-experience ninyo ng dugay na kayo mo nag-pray of something, and nabagot na Lord, sa mga plano ni Lord. Dugay na kayo nag-pray ng Lord, kung ano man Lord, nag-brag-sitik na po Lord, wala na po din mong ipangalaw. Exodus chapter 32, verse 1 to 3. When the people saw that Moses delayed, kasi nakita ko ni Moses, na-delay. When Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, "Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we don't know what has become of him." In short, siya na wala na siya nakabalo sa gibiyakan ng Israel ni Moses. Dugay na mga sa mountain, wala na siya ninao. And wala nakabalo kung sa istorya
ita. Na-experience na na ako tayo. Munino ka na Aaron, si Aaron is ang iyang kanang kamay ni Moses. Young brother, at the same time, iyang kanang kamay na spokesperson niya. Niyo sa ni Aaron. Himuay with God. Siguro sa mga sila conversation natin, kitaghan na sila ni doon ni Aaron. Kasi di ko sila niya na, Aaron, himuay with Diyos. Kaya makita na mo, kaya matouch na mo, hindi ko mamatay. Na pwede makakahit sa mo, except Moses. Nakita ninyo nga, ang tao na hindi siya kaugalingon nga batasan, na kung makita niya nga o sa leader, di ko sila magpapansin, gusto sila kung di ko sila yung leader. Kung niyo siya, we don't know what has become of him. Wala na nakabalo kung saan nahitabo niya. So this happened if there is, basin pa na ay instruction Lord sa ilaan na dapat din bumubuhat of gods made of silver and gold. Next slide. Verse 2. Yun siya. So Aaron said to them, kasi Aaron, hadlok siguro na siya siguro because dagan mo ng tao na nidugo sa iya. Yun siya, take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your son, and your daughters, and bring them to me. Imagine niyo kayo. Let me ask you again. Dato kayong Israelites. No, dato kayong Israelites. Imagine niyo mo yung sana, earrings kayo na. Rings of gold that are in the ears of your wives, your son, and your daughters. Bring them to me. Question. I don't know if you know this, pero natapit ka na ako sa una. Why does the Israelites have many goals? Ano ganun is the goal? Na to the point na puro mas sila o baka. Ha? Because the Lord did not allow them to go out from Egypt without Egypt paying them sa ilaang gitrabahoan. Ningon sa Lord, di ko magtrabaho. Huwaan ninyo ang inyong gitrabahoan. So Egypt forced to pay them with gold, silver, tanan mga nindot katela, dala nila. That's why I wonder, kasi usa na sa reason, meron alibad si Pharaoh na anong biyan na itong Israelites? Anong gibalian na ito sa ilang kayong gold? They are all gold, di ba? Hulog na. Pila ka years na trabaho sa Israel, sa Egypt. Most of kayo sa reasons ni Pharaoh, anong iyang gigod ang Israelites? Number 1, wala sa slide slave. Number 2, dala nila ka ng silver and gold. And tanan ng mga bahandi sa Egypt. Ano man, ginahangan nila barya. Ay kung dili na barya, mga Christ kapanan sa silver. Mga nag-agi sa ka-desperate ni Pero, kanan, hawak mo sa Egypt. Ano man, namatay na ako ang anak. Gawas mo sa Egypt. Mamatay mo naman ulit. Then, when the time, maskin pa, grabe ang paghatag ni Lord sa Israelites o guidance. Gi-instructan nila sila na do not make gods made out of silver and gold. But what did they do? Tagain ni gods. So after na ningon si Aaron nga ambit ko ninyong mga gold nga earrings gikan sa inyong mga anak, daughters, and yung mga wives, bring them to me. In verse 3, so all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. So stop na lang natin na part.
So in Exodus chapter 32 verse 1, dili nito makita nga ang tao niya ay kung muabot lang siya sa desperate moments sa ilang life, na ay chance na makita sa laglain kadtuan if they cannot hear the voice of the Lord. Pila ba sa tao that they have experienced God's silence? Because I experienced this in your life, that everything seems like the Lord is very silent. Lord, kagaya kong sign, Lord, and kanang sign ng ipangayo, wala yung become absent ng life. When they can't hear anything from Moses, because Moses nasa sa mountain, they decided to make gods on their own using gold and silver that the Lord gave them before they get out from Egypt. Instead of keeping the faith stronger in times of need, nag-doubt sila na basit dili na mabalik si Moses. And they need something na ilang i-worship, and they need something na ilang tawgon of God. That is the reason why they come up on making a God formed by a bull or a cow. There is a reason igsoon na nung ang uban mukamap na lang sa lain ng mga strategy, it is because they think that the Lord is very silent and wala na lang pakisulod sa ila. But while the Lord is working on the plan para sa imoa, you ask someone for guidance except the Lord. Muna yung reason yung nga ng mga uban mga katawan magdagan sa tarot card, horoscope, himalad, isa yung mahilig magpanimala talaga. Kanang palm reading, mga pastor, kanang pastor, wala dito. Ako lang itesting ng pastor, wala akong pagawin ni Lord this past few days. Kunya diingon sila, basta daw kung kaning line daw kung sa pound daw no, makabot siya o mahigong na siya mamilyonaryo daw po. Kanya nagtawag pastor o rin nagtawag pastor, aba. Basta ma-M daw mga pastor, mahinyo ka po. Wala nga akong ipabasa dito sa mananagnak. Na naman, wala ba mag-answer si Lord? Nayo sa Chinese businessman nga na Chinese siya, pero Christian siya. Pagsunod sa ng balay, because ilang balay is one naman siya, kanang narakot siya sa pwede siya ma-access sa mga tao. Because one time, nagmanyanita sila sa atong businessman. Katulad businessman, pag manyanita na sa atas na taas sa ilang building. Dato man. Kita sa dito, nato nga cross. Christian. Nato nga cross. Pero sa upo sa cross, naglingkod si Buddha. Nagkasa yung galing niya, binuang. Sir, ano ba nga kay cross? At the same time, ako kay Buddha. Ay siya, hindi answer si Lord sa prayer. Ngayon po answer sa prayer ni Buddha. Mula sa itong same sa mga Israelites na igdili na sa makadulog ni Lord, ang hipagkakain lang. Maghipagkakain laing Diyos na pwede makatubag sa itong mga answers, ang mga ipagkampo natin. Igdili na yan kakabalo sa itong future, Lord. Musa po kay future na po, nag-graduate na akong senior high. And wag ko kabalo sa ako, ang mahito ko sa akong life after senior high. Graduate ba akong school, makaskwela ba ako, matrabaho ba ako, o maminyok na lang ko. Wag ko kabalo. Then, ikalit may gawas ng TV na yun. Leo, ang iyong horoscope na yung araw na po, ay makikita mo ang iyong pinakamamahal sa gitna ng tulay.
Kuya na ay nakikaibulin mo. Magkita ka sa tulay. Uy, perfect. Horoscope, textmate, tulay. Marami din kasi ng friend. Ni-answer na yun si Lord. Pero alam hindi pa may ng horoscope. Ni-answer na yun si Lord. Makita na yun ako si Dawan. Magkita kami sa tulay o niyang gabi. Magsalina ako green. Nagsabot kami. Gina ko siya, magsalina ako green. Pero ang iking wise to friend, dili ko mag-green. Naman, ako pa lang. Pag-abot ko sa tulay, taga-taga na siya dito. Ngayon naabot, karon maot man. Tsaka sa lalim na maot nila ini. Karon, sige ko yung laan, iyang ka-textmate, isa man dali ka ako ang ngita siya naka-green. Wala ko yung layan naka-green. Karon, iyang bidoon kong laki. Pagkatong, bidoon niya itong iyang ka-textmate. Excuse me, ikaw akong ka-textmate? Pagkilom niya. O sa'yo lang ito mo na ko, naka-green? Nasakpan sa kasi ito ka-textmate. Ano naman, nakatik mo sana, ipamatakan sana. Ano ba, naka-green day ko? Mo naman, delikado ko yung soon that we look for other guidance except from the Lord. Because we don't know what lies ahead. From the word hula or tagna, it is not true. Tagna gani. Bantot. Kung matungnan, maayo. Kung di matungnan, sorry. Instead of keeping our faith in the Lord, sometimes we intend to believe on something we have to see. Now, a term in the world, they call it, to see is to believe. Kasi mo tuwa na. To see is to believe. Kinahanglan bakit ani mo daan before kumutuko. No? Kasi ka ko hanin. Di ko mutuko na ikabarbero na kinsa. Di ko mutuko na Ginoo. Ano naman, wala kita sa Ginoo sukat. Wala ang Israelite naghimo sa Ginoo kaya aron nasa makita. Asa hindi ko mo to kung ay Ginoo di ay wala pa nimo nakita. Muto, di pa ka mo to di nga nakay muto. Naman, wala pa nimo nakita yung muto. Now, it is very easy for us to believe if natin makita. Amen? Tama ba? If natin makita, sa yunra, tuhuan ang usang batang. When you say, I love you, it is very hard to determine if love you can if you cannot see ang iyang gesture of love sa imo. Amen? Pero inala ba yun ka wicked zone na kinahanglan yun nga naatay makita before ka mo. Don't worry, hindi ka nag-iisa. In fact, disciple mismo ni Lord is saying us, to see is to believe. Atong basahin, John chapter 20 verse 19 to 29. John 20 verse 19 tamang sa 29. Galing mo naman sa TV mabasa parehas. Kita na mo, amen? Okay, sana to, verse 19. On the evening of that day, inyong version is NLT version. Ang kapaganda, that Sunday evening, so Sunday siya.
The first day of the week, the doors being locked, where the disciples were of fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Verse 20. When he had said this, he showed them his hand and his side. So sa ibuhat ni Jesus, after nakita niya sa mga disciples, yan ipakita niya ang hands and ang iyang side. Nga naman, ang sa side niya dito siya dugsa o bangkaw. So yan ipakita sa mga disciples, mauni akong samad at katong na ako sa cross ng gilunggam ko o spear. And mauni akong kamot nga gilansang dito sa cross. Padayon ka. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Verse 21, Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father sent me, even so I am sending you." Next. And when he had said this, he breathed on them and said them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld." Verse 24. Now, sa mga notes ninyo, pwede nyo siya underline. Thomas, one of the 12, called the twin, kung saan ito mo, was not with them. Sa dosing na nitagpo ni Jesus, wala si Tomas. Alay yun si Tomas nila. Asa na ba si Tomas naglaag? So the other disciples, kasi ibuhat sa mga disciples, absent man si Thomas. Ilang istoryakan si Thomas kung saan ilang nakita. Verse 26, "We have seen the Lord." But he said to them, kay Thomas, "Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hands into his side, I will never believe." Imagine na, disciples na ni Jesus. Pagtagpo ni Jesus sa mga disciples, wasa nito kay wala siya ka kita. So, diha palang daan na verse na say dako kayo nga kapayuan. Ang pinaka number 1 ihatag na lesson ng Lord sa ato sa life ni Thomas. Ayaw yun o absent. Why? May ka na, Lord, isang musimba ron, Lord, na naman ni Diyos, sakit kayo akong ulo, kay kalibang ako. Next Sunday na lang to, Lord. Now, the message of the Lord for you, supposed to be is that Sunday, ni absent ka. Nangutana kasi mong brother kasi wali last Sunday. Sabi mo doon kayo, wali last Sunday, brother. Isa, basta nindun kayo ito. Nice, kaya na wali. Kung saan lagi nga wali? Basta nice. Noon, ako ko mong brother, ibang makana, wala ko naminaw. Nice ito. Kung saan yun dahil kahin ko, miracle of the Lord. Ipakawan niya ang ulo katao, 5,000 na tinapay. Si Thomas yung sa di ko totoo unless nga ako may muhawid sa iyang buslot sa iyang kamot. O ako may muhawid sa iyang buslot sa iyang pagiliran ng ibang tao sa mga sundalo. I will never believe.
ibang kauban niya sa mga 12 disciples, ang usa kay gibaligya si Jesus, yan ang usa kay wala gidinay niya si Jesus. Katong mga remaining sa disciples niya, sa balay ba na kung mabakakon mo? Di ko matuo kung kamulan mo sa istorya. Absinot mo ni Thomas. 8 days later, his disciples were inside again, pero this time, naala si Thomas. Naka-absent naman sa one Sunday. No? So yung naka-absent one Sunday pa sa pagdungan juga mo ba? Dili, Sunday dito. Ang tawag sa NLT version, yung generally Sunday evening also nito. Although the doors were locked, masking sirado ang batahan, nakakandado, si Jesus nisulod. Si Jesus nakasulod sa balay, and nitindog si Jesus diha sa ila ang taliwala. Kung sa inyo ni Jesus at first, peace be with you. Next. Then, wala niya gipaki ang iya ubang mga disciples. Ingon sila mga disciples, Jesus, may pinapag ka dali. Si Jesus, nidiretso siya ni Thomas. Nga, yun ang teacher no? Sa teacher, si Jesus is a teacher. Rabay niya siya. Tigtudlo niya siya. E nila yung teacher, kung absent ganit ka, pagkabuntang, ito yung una sa matanong, nasa makagahapon. Hirantan ko, ma'am. Oo ba? Dili ko nung mauwa. Nga naman, ako kung kadulaan mo sa nota. Cancer kayo ka. Ikaw may napapindi na ako. Nidiretso si Jesus si Thomas. Hindi siya. Wala kayo pa, ligoy-ligoy si Jesus. Hindi si Jesus, oh, put your finger here and see my hands. And put out your hands and place it in my side. Wala ka na kinahangan si Jesus ngayon na siya sa mga disciples. Jesus, hanapin ko si Thomas, ngayon siya dito sa mundo. Wala na sila nagkagad si Jesus ng gusto niya ang disciples. Instead, Jesus knew nga Thomas was doubting his resurrection. So, naingon siya diretso ni Thomas. Wala na pinagiligi pa. Hawili tayo. Put your finger sa hole ng ilang sangar and see, put your hands and place it on my side para makita nimo nga gusto na siya. Samdan na siya. Do not disbelieve, but believe. Yun siya, ayaw o dapat mutuo ka, dapat dili ka mo tuo. Kaya mismo ikaw nakahawid na, mismo ikaw nakahikap na, karon dapat mutuo ka. Verse 28. Sa ingon, Thomas answered him, my Lord and my God. Actually, natawag kayo, nagsaglit na si Thomas sa kalipay. My Lord! My God! Lipay na tayo sa nanaman. Tinawag din ay nag-isulti. Dili na ito chismis. Dili na ito chika-chika sa mga disciples. Tinuod yung gilansang si Jesus Christ at cross and the resurrection after 3 days. Tinuod! Pero sa iyo ni Jesus, Jesus said to him, you have believed because you have seen me. Question. Nituo ba ka kay ikaw nakakita nako? And this time niyo sa blessed are those who have not seen and have yet believed. Niyo sa mas tindog yun yung mutuo ka kay nakita ni mo ko, pero mas balaan itong
tawo nga dito sa ako maski wala nakakita. In these days, nga gusto na to always easy lang tanan. Nga ang guidance ni Lord sa iyong nabakitan. God reminded us nga it is more blessed for His people who believe in the Lord without seeing the Lord. Sa unang panahon, makita nila si Lord pinagi sa clouds, pillar of clouds and pillar of fire. That is His presence. But karon kanila ato ang guide. It is the Bible. And you think nga ay Bible naman siya. We all know that faith comes from hearing and hearing the Word of God. And faith, in definition sa ato ang word, faith is something, believing on something that you have not acquired yet. Or mga butang na wala pa din mo nakuha, pero imuha ng gituhuan. For example, good future. Kasi nagtold that you have a good future. Amen. And if you claim it, and if you knew that the Lord is preparing that for you, that is called faith. But what is the reason why ang pinaka-introduction na to? What is faith? Or what is masabi, kabaliktaran sa faith? Others say doubt, but I say sight. Muna na tayo yung song. Itong song ito, hindi na. I walk by faith and not by sight. Why? Ano man nga ang sight ay baliktad sa faith? Because the more that we see, the more that we believe on something we have seen, faith is useless. Why? You don't have to believe on something that is not there. Ano man? Nanaman na. Nakita naman nimo. Nahawiran naman nimo. But if you are believing on something that is not present sa imo ang pangnantaw, sa imo ang touch, sa imo ang feelings, then that means it is called faith. It cannot be seen. Dili na ito makita, dili na ito matouch, but you believe. Amen? Hebrews chapter 11 verse 6 ngayon. And without faith, it is impossible to please Him. Or in the other translation, it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Igsoon, importante kayo nga when we are walking in this path of Christianity, we should, number one, believe. Lisod kayo igayat ang tawong wa nagtuo nimo. Amen? Ngayon kasali ka na ko, kasali ka ko, muambak ka pa rin. Sure ka? Lisod kayo igayat. Kasi nakapilog camp diri sa car. Camping. Nakakatry ninyo ka ng mag-camp, tapos mag-blindfold mo, tapos namoy mo sa ka-leader. Tapos yung leader kay mo yung nga, naikahoy na tayo, duko. Lumuduko mo tanan. Ano naman? You trust your leader. Pero lisod kaayo kung ang leader wala nimo gisaligan. If you don't trust and you don't have faith sa imong leader, it is very hard to guide you. Naman magbuot kang ka. O na in camping dito sa World Mission,
Ginabawalan nila mo appeal camp ang mga ikaduha na o ikatulo na ni appeal campaign. Ano, memorize na nila ang routine sa camp. Kabalo na sila na dili ng kahoy na mubarga sa iyong ulo. Stick na siya ng ginaan sa mga officer sa iyong ulo. Unay kahoy, dito yung ulo. Ako. Pero wala gina kahoy. Una nga, dili na mo papilon balik because they knew na mo yun ka na. Dili na kahoy, kuwatro na. Naka-blindfold mo. Dili ka mo to sa imong leader. Dili ka mo to sa makaw na nag-guide sa imo. Then, one thing is for sure. You have a very dangerous life ahead. Because only the Lord can lead us away from the things that we cannot handle. Musulot mo sa Lord, kung ganahan di kayo makikaway yun. Kung ganahan di kayo makibak, Lord, I want to fight the enemy. But yun sa Lord na you are not strong enough to stay. And if ibahit akong ulo isuon sa mga Israelites, na tendency nga mo na yung ato ang kalakaran. It is very impossible to please God if we don't have faith. And it is very important for us to believe to the Lord with all of your heart and with all of your soul. Tibuok yung mong kasing-kasing igsoon mo ay gihangyo ni Lord. Not 1/4, not 1/2, dili pitix-pitix lang ang ito ang pagpangalagan ni Lord. In George 50:50, kung nasa school, bugoy. Kung nasa simbahan, righteous. No? Ay mga 50-50 na. Pero exol, let me tell you the truth. If hilaw ang imong pagkakristohan ng diri sa kalibutan, if you are the Christian that was called lukewarm Christian, then nakadawang ka na, lukewarm Christian, kung dili-init, dili-bugnaw. Dili-init ang pagpangalaga, dili-bugnaw ang pagpangalaga, hindi naman masimba rin ang panag sa pastor. If you are that kind of Christian, let me tell you the truth. Iluwa mo ni Lord. And if the Lord muluwa sa inyo, usapan mo inyong kahulugan, impyerno. For sure, hilaw-hilaw ka ng Kristohanan sa impyerno, maluto ka. Kisa hilaw ka rin ng Kristohanan, nangyayari. Ang mga hilaw ng Kristohanan, usapan yung kadulgan, hinahanglan mo i-grill. Araw mo hinog mo, o araw maluto mo. No? And if ka lang nag-grill, Lord, dili samtang buhay pa ka, dili na makapaluto sa imo kay hunit kay kagpanit, dito ka sa laing grilling session, ubos sa langit. Now, what is the main thought of our message this morning? Number one, faith. If we trust the Lord, believe in Him with all of your heart. And when we say believe in Him, we believe in Him, usara may padulungan na, we have to let our faith move. Kaya kung dili kundi katukang pagtuloy soon mas stagnant na ka. Mura tawag si Tomas. And importante kayo sa kinabuhay ni Tomas, dili mo absent. Kaya mo absent, kaya o mawala. Ibig nakakita na ito sa salud ni Lord sa first time na kinahanglan pa sa ako kabagal at atensyon ni Jesus aron mo ito mo siya. Nakasapan na doon siya. Sa nito ka ay nakakita na ka. Pero kung wala ka nakakita, sure, kung ka mo to. But blessed are those people who believe even though they don't see.
Ang iyang pagpanindot. Let us pray.